Okay, for today's video is ipapakita ko sa inyo ang itsura ng Bukana kapag kagabi, no. So anong oras sa bangin? Alas 7 na, no. So aalis na tayo dito, lalabas na tayo. So i-vlog ko yung lugar kung anong itsura ng Bukana, Barangay Bukana, no. Seawall area dito sa Poblacion District sa May Davao City. Kung ano na nga ba itsura nito ngayon. So maaring may mga taga rito dati na iba pa ang yung setup, iba pa yung settings, iba pa yung landscaping ng lugar. So isa-shoutout ko si si Sir Ismail, no. And kay Ma'am Nits. So Sir Ismail is UM yan si Sir Ismail na dati nakatira sa Roseville Subdivision. So minsan kapag parang may break time yata sila, dito sila naliligo. Dito sa Bukana Seawall. So I don't know kung anong years yun, baka in the 90s, I don't know. So let me know comment box ulit sir, no, kung nanonood ka, or Ma'am Nits, Ismail and Nits. So shout out sa inyo. So itong lugar ninyo dati na pinupuntahan, pinapasyalan, na marami kayong memories with your mga classmates, no. So ibang-iba na siya ngayon kumpara dati. So kahit ako man mismo napuntahan ko rin tong lugar na to dati in the 90s. May kamag-anak kami dito dati nakatira. Parang siguro twice, basta marami kami parang nakatatlong beses yata na nakapunta kami dito. Bata pa ako noon, siyempre elementary. Ano pa to dito, no? May mga buhangin ka pang makikita talaga dito. As in dagat ho talaga siya, yung yung literal na pang probinsya na dagat, na gilid ng dagat, na coastal area, na seawall. I mean coastal area na may buhangin ganun, tapos may mga niyog-nyogan. Actually may mga niyog pa rin naman ngayon existing. Yan niyog yan Yan. Hindi ko dala alam kung saan yun dito. So yung nanay ko diyan baka maging siya, hindi na niya rin alam, no, kung saan dito na area. Basta itong lugar na to dito dati, feeling ko talaga sobrang layo na sa Davao, sa downtown. Ayun nga siyempre ibang perspective ng bata, no. Hindi pa kasi naka-explore sa mga mas malalaking syudad pa or mas maraming tao, no, na lugar. Kaya nung time na yon feeling ko napakalayo na tong lugar na to na ito. Pero ngayon pala malapit lang. So yun, bali iba ng hitsura na to ngayon. Tapos maliban sa ibang hitsura dati tsaka ngayon, dati kasi yung medyo kunti lang yung bahay dito, tapos may mga buhangin pa, may mga nyugan, tapos yung mga bahay dito talagang nakabakod pa talaga, yung mga bakod na gawa sa kawayan, alam niyo yun. So ngayon kasi wala, dikit-dikit na, hindi na os yung bakod dito, dikit-dikitan na talaga, tapos pintuan, tapos kalsada na. Pero maliban dyan, yung ganong memories ko, no, ng lugar, early 2000 din, naalala ko rin to dito. So that's parang nasa mga binatilyo na tayo yan, early 2000. So yeah, parang matuturing na adult na, no. So itong area na to dito, hirap to ditong puntahan, hirap to dito i-explore. Parang nakakatakot, parang gano'n, no. Hirap i-explore kasi hindi naman lingid sa ating kaalaman mga taga Davao, no, na itong Davao City, kailan lang ba talaga to naging insurgency free, no, na wala nang mga nagsasaksakan, wala nang mga gangsters, wala nang mga nagbubugbugan, wala nang mga snatch hold up, wala nang mga adik. Ay may mga adik pa rin naman siguro sa Davao ngayon, no. Pero andyan lang sila sa bahay nila, nananahimik. Andyan lang sila sa bahay nila, tumatambay, no. Hindi sila pwedeng tawag nito. Hindi ko alam, no. So tansya ko meron pa rin naman siguro. Maaring iba na nagbabakasyon, no, adik sa kanang lugar, so nagbabakasyon sa Davao. A few moments later. Pag ingon ana gani, ayaw jud pag butang og kanang kwartas pitaka tanan, dapat ibutan nimo ang uban sa bulsa. Kay kung kawatan nimo pitaka sa imong mga kaubanan, pag nag-highway, atubangan na lang ako ibutang. Kalayo atong lapu-lapu agdaw imong gibaktas. Gay na ra alas 2. Alas 2 sa minumohi. Layo kay toy. Sa bagay exercise noon, bata-bata pa. Dapat na kay na kay sapatos kay para lami imong pagbaktas ba. Rubber shoes ba? Tag 20 dira sa Rojas, tag 50 ra, 50 ba, tag 20 karon. Grabing tipid rin kay buros meron pares. Di ba? Mga anak kay pwede mong anak, so di na ka mag-inom-inom. Wala, di ko okay bisyo. Maayo gid, very good. Dapat imong kwarta ayaw ibutang sa pitaka kay once nga kawaton sa imong tripan kasi mga kauban, at least napa kay kwarta sa imong upat ka bulsa, di ba? Pamasahe ra gud, uli ka yung nanganak sa imong asawa, wa kay kwarta pamasahe, patay ka. Ay abinawag masaligan tanan diri sa Davao di ay. Dili tanan, di kita pa nagi iban diri ang oportunista ba ato gayng mga manghod igsuon, di ba? Di kita mo kumpiyansa gani, di ba? Pwede kay takawatan kana pang kaubanan, no. Labi lang tan-aw nga murag kayahon ra ka, patay. Di mo sokol sa tuan ato ning ato ning tripan bi. Galing kuan ko gap kanina. Dali ko guli. Safe ang Davao pero di kita magkumpiyansa abi kay safety ang Davao, di ba?
Kay nagi mga oportunista ba nga pag makakitag ka ng kuan chimpo, makitag ka ng chance nga manghilabot gid na kay gipakataw bes lang hilabtanon. Gipakataw silang ilang kamot balahibon. So pag naanan sila chance nga makitaan opportunity, ilagi dang itik. Labi lang tan-aw nila ilang kauban ikaw, example nya marabuutan ka, di ka musukol sinong bagay, trepanta ni be o tana baktas noong ka. At least karon kahiring na ka, di ba? Di jud mo kumpiyansa. Dapat imong kwarta imo ganang bulag-balagon. Pila ka bulsa sa short duha, sa bag pila ka bulsa. O ana bot nga nimo nag mga mga kwarta-kwarta para kung kawato nimo pitaka o di wala na horot, di ba? O sige, uli na kay basig imong asawa ng anak na to. Wala pa, January pa to. January pa di ayo. Sige amping ha. Pag na kay kwarta, magsweldo na ka palit og rubber shoes. Kay para lami imong pagbaktas ba. Exercise gani. Sige. So yun, construction worker siya. Ramdam ko yung pagod ya. Ganun siya. Ganun. Yan pala naglalakad pala siya galing sa sa Lapu-Lapu Agdao, layo nun. Lapu-Lapu Agdao. Distansya yun, no. So kung pwede lang, sabi niya doon daw talaga sana siya magsimulang maglakad sa Coastal Road sa may Ramon Magsaysay Avenue. Ngayon nangyaring tawag nito, hindi siya nakapasok doon sa hindi siya pinadaan ng gwardiya kasi di nga daw siya kilala. So naglakad siya hanggang sa may San Pedro Street, tapos San Pedro lakad na siya dito. Tapos dito siya nakatira sa may Bukana area dito sa dulo. Yan, area na 'yon. So yan, naglalakad lang siya, diba? So sabi niya hindi daw pala lahat ng taga Davao ay maaasahan. Yan, may eroplano. So hindi daw pala lahat ng akala niya kasi daw pag nasa Davao siya, mga taga Davao tawag nito mga trustworthy, no, or mapagkatiwalaan. Hindi naman kasi lahat din ng mga taga Davao ay mga nagtatrabaho sa Davao ay taga Davao. Yun nga, narinig yung sabi ko, no. So ewan ko lang kung agree pa kayo doon o hindi. So dito sa Davao may mga elemento talaga itong mga masasamang ugali rin talaga na taga ibang probinsya, taga ibang rehiyon, no. Tapos napuntang Davao City, tapos pag makahanap yun ng opportunity, pagkakataon na magnakaw, di ba? O kaya nun, parang mabait yung mama, hindi marunong lumaban, di ba? Ayun, pinagtripan, nawala yung wallet niya, kaya yun, naglakad siya. Wala siyang bisyo, di siya nagiinom, di siya nagyoyosi. Tapos buntis pa misis niya. So yun, bali yun ang lagi kong sinasabi sa inyo na kapag deep porkit Davao City is safest city na talaga siya, ilalagay niyo na lang yung cellphone sa sa likod ng inyong back pocket ng inyong pantalon. O kita ko yun marami mo nakikitang ganyan na naglalakad sa Rojas Night Market. Ang dami kong nakikita nga naglalakad lang diyan sa kalye na yung cellphone nakalagay sa likod ng ng bulsa ng pantalon. Yun, sobrang napaka irresponsible owner ka nun. Para sa akin sorry. Oo, irresponsible owner ka nun. Kasi Davao City, yes, siya, safety city siya, pero sa crimes lang naman siguro na yung hold up, snatch, kidnap, ransom, parang gano'n, no. Pero pagdating sa mga pickpocketing, hindi pa rin tayo talaga pakumpiyansa. Yun naman sa kanya kay Kuya, ang tawag naman sa kaso niya is isolated case kung tawagin, kasi nga ninakaw ng kanyang mga kasamahan. Wala siyang mapagbintangan kung sino, wala siyang matumbok kung sino, pero syempre construction site, no. So sino lang ba ang pwedeng manguha nun, di ba? So syempre yung mga nasa vicinity lang din. So yun lang. Tapos okay, balik tayo sa ating topic. So dito sa Bukana, so ngayon maglalakad ho tayo dito, tingnan natin ang lugar kung nakatakot ba. Kasi ako dito talaga dati hindi ko talaga hindi ko ma-deer dito. Deer. Paano ba? Basta hindi ko talaga ma-deer dito dati na punta mag-isa, no. Kailangan talaga sama mga barkada, di ba? Magdala kami tuba, tapos inuman kami dito. At least marami kami. Tsaka yung meron kami at least isang kasama na kilala dito sa lugar para hindi na kami magrepuhan, di ba? That's 2000, no? Early 2000. Tsaka uso dati dito yung yung mga patayan, like patayan, saksagan, no? Gangster, mga ganun, no? Marami dito. Mga pag matripan ka, alam mo yun, may mga tao pa naman na kahit walang ginagawa pero mukhang kahina-hinala, alam mo yun. So talagang masaksak talagang hindi oras, no? Kahit wala namang ginagawang masama. So ito yung Bukana dati. So Bukana Boulevard, ito talaga, itong boulevard ito yung parang tondo ng Manila. Kung sabihin natin nga sa mga sabi-sabi ang tondo nakakatakot.
So ito din dito sa Davao City Boulevard area. Tapos sa may Agdao, tapos yung Gravahan and Bangkirohan, yan yung mga red spot ng Davao City na talagang hindi siya recommended, no, napuntahan sa mga dayo. So kung wala kang kakilala, better na wag kang iwasan yung mga ganitong lugar, mga ganong lugar dito sa Davao. So Bukana Boulevard, kahabaan ng Boulevard yan hanggang doon sa may sa may Salmunan. Ano yung Salmunan? Carpenter yan sa may Rion Garcia. Tapos Agdao, Barrio Patay, mga ganon, no, hanggang sa South Bay, San Juan. Yan, sa mga area na yan, no, iniiwasan talaga yan dati. Tapos yun na nga, Gravahan and Matina Gravahan, tsaka dito sa Bangkirohan area. Okay, ngayon maglalakad na tayo dito. Tingnan natin kung anong makikita natin. Ipapakita ko sa iyo mga madadaanan natin ng mga kabahayan na kung saan komportable na ako maglakad, komportable na ako na maggagala dito mag-isa kahit pa 10 oras na ng gabi. Kasi nga dito sa Davao, cleansing na kami dito. Kung sa safeguard pa yan, 99.9% na linis na ang Davao City. Like may mga masasamang elemento like mga 1% na lang, no. So yung iba doon wala na may kinalalagyan na, no, na nahimik na. They're in a better place. Kung sa kanta man ni Mariah Carey, they're in a better place. So yun, namayapa na sila. So itong mga nakikita natin na ngayon dito ng mga kabataan, ganyan ng mga nagigitara. So yan na yung mga bagong henerasyon, mga bagong tubo na yan. So sila yung ngayon ang nakikinabang sa ginawang cleansing na drug war o ano pa man ng mga basta criminality, basta yung advocacy ni Digong na linisin, no, ang Davao City mula sa mga kriminal. So ito na yan, Bukana area, Seoul. Mula dito tanong natin yung sambin natin, Optum tsaka VXI sa Philcris. Itong area na to dito sa Bukana, maging sa Boulevard, no, street, no, itong Boulevard strips, Davao, Boulevard of Davao. Ano to talaga dito, thousands, no. Siguro tansya ko dito mula dito sa may Bukana, no, doon sa may hindi sa Bukana lang, maging sa Kalubihan, doon sa kabila tawid, no, sa may Ecolanda, Kalubihan, Ecolanda, hanggang dito sa Bukana, tapos sa may Boulevard Trading hanggang sa Piapi, hanggang sa Carpenter Leon Garcia, Arcastillo Agdao, hanggang sa pinakadulo ng South Bay, no, kasi sa South Bay doon na magtatapos yung yung mga bahayan na nasa gilid ng dagat, kasi na yan Ashuela Cove. So mula doon, no, yung strips na yon na sinasabi ko sa inyo, siguro estimated ko na sa hundreds of thousands households. So sobrang dami nun, 100,000 kabahayan. Plus alam naman natin mga Pilipino, ang natin dito, mahilig tayo mag-anak ng maraming membro ng pamilya, no. Big family talaga lagi ang mga Pilipino. So sa isang bahay consists of hindi yan bababa siguro sa 5, no. Nanay, tatay, 2 anak, tapos nanay, yung lolo or lola, parang ganon, di ba? Or tito or tita, parang ganon. Or kapatid, bayaw, ganon. So yan yung consist of family member sa isang bahay. So 100 of houses, from 100 of thousands of houses mula doon sa binanggit kong lugar hanggang doon sa pinakadulo, times 5. So ibig sabihin nasa mga 500,000 katao na mga Davaoenyo ang naninirahan within coastal area. Tapos pero ang tubig dagat is malinis pa rin. Ibig ko sabihin malinis is hindi yung pwedeng inumin, na o di kaya pwede kang paliguan. Pwede pa rin paliguan, no? Wala pa rin siyang advice na, tawag nito, pwede siyang paliguan, or kung aksidente ka mahulog, okay lang, hindi siya ganoon. Kasi wala kang makikitang dito, mga lumulutang talaga ng mga napakaraming kalat, basura. Malinis pa rin ang lugar, ang area. So anong tinutukoy ko, anong ibig kong sabihin, anong meaning sa sinasabi ko na yon? In short, disiplinado talaga mga taga Davao. Meron kami ditong sistemang sinusunod na kahit pa informal settlers ka nakatira, meron tayong sinusunod pa rin na mga sistema sa barangay na basura mo, linis mo. Meron ka talagang basurahan dapat. Tapos bawal ka magtapon-tapon kung saan-saan, di ba? O gaya nito, kita mo yung tubig na yan, may mga di ba, nagre-reflect pa nga yung kalangitan, di ba?
Kasi nga wala kang makitang ano dito mga basura. May basura ka. Oh, actually, ito ano, example, zoom natin. Yan basura yan oh. So despite sa hundreds of thousands ka mga tao dito naninirahan, kasama pa yung mga renters, 'di ba? Pero yan lang makita mong basura, kayang bilangin sa daliri, 'di ba? So ibig sabihin na talagang Davao excellent, no? Consistent. Tapos yung hangin, okay. Bango. Alam mo ang naamoy ko dito, mga adobo, amoy bawang, amoy sibuyas. Ayos kaninong bahay kaya to ngayon mga ano. So syempre alas 7 no. So prepare ng hapunan ng mga nanay ngayon para sa mga anak nila at mga empleyado na asawa. Anyway, so yan lang. Wala kang maamoy na ano dito galing sa burak, walang ganun. Nice one. Tapos hindi siya nakakatakot. Dati nakatakot ha. Kinikilabot ano pupunta dito dati noong early 2000 kasi nga baka biglang may tatargetin ka ng pana. Ngayon okay na, safe na. Kasi syempre matagal ng in a better place na nga yung mga tarantado ng araw dito sa lugar. So yun ang uulitin ko ulit ha. Ang pinupunto ko sa video na to is Bukana, Barangay Bukana, Davao City. Is siyang tondo ng Davao, no? So kung merong tondo sa Manila, meron ding tondo style sa Davao City na pangalan ay Barangay Bukana, pero ito ay disiplinado malinis version, di ba? Hindi ko naman sinabing hindi disiplinado ang mga taga-tondo, pero napaka-infamous pa rin ng lugar nila when it comes to gangster, mga saksakan, mga riots, ang daming basta maraming mga hindi magandang balita, hindi magandang mga news, no, tungkol sa tondo ng Manila. So dito sa Davao City, minsan din naging tondo style itong Barangay Bukana dito sa may seawall area. Yun nga sinasabi ko sa inyo na may mga may mga riot, may mga gangsters, mga ganun, no? Tapos pagtitripan ka lahat, basta napaka-infamous din nitong lugar na to ng Bukana, Barangay Bukana, Davao City. Pero ngayon ay napaka-peaceful, napaka-linis, ligtas, no, na lugar puntahan. Marami na dito mga nangungupahan ng mga taga-ibang probinsya, mga dayo sa Davao City na dito natatrabaho, dito na rin na nangungupahan, kasi safe na yung lugar. Ibig sabihin hindi na siya red spot. Totoo yan, kasi dati red spot talaga to dito. Maraming mga nahuli sa drug buy bust operations, mga gano'n, no? Maraming mga nanlaban, maraming mga ganong scenario, insidente dito sa lugar ng Bukana. So ngayon kita nyo naman, malinis na siya. I mean, mas kampante ka ng maglalakad dito, or kahit gagabihin ka, kahit wala kang kamag-anak, kahit wala kang kakilala. So Davao City is very consistent, no, when it comes to safety and security. Mapabundok, mapa urban area, mapa slums, or mapa informal settlers area. Kasi dito kasi sa Pilipinas, alam naman natin, no, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo talaga, bawat lugar na may mataas na poverty incidence, maraming bilang, no, or percent yung poverty, doon talaga aasahan mo ang mga oportunista. Doon maaasahan talaga na mayroong mga magte-take for granted, no, para kumita in any ways, no, in any form. Di bali na, no, pwede mang scam, pwede mang snatch, mang hold up, mang extortion ba tawag dyan, basta gano'n, no, parang isasaywar ka, tapos pag hindi mo bigyan ng pera, tatagain ka o ano pa ba, sa mga gano'n, no. So tatakutin ka. So dito sa Davao City, yes, meron pa rin kaming dito, parang matatawag na din area kung saan nasa laylayan, no. So alam naman natin sa Pilipinas, hindi lang sa Davao City na gano'n naman talaga, no. Meron talaga yung classification, di ba, ng status. May mga taong may kaya, well-off living family. So yun yung mga nakakatira sa mga subdivision, at least, no, mga villages, mga subdivision.
kahit pa mga low cost subdivision, still ano pa rin yan sila, medyo nakakangat-angat pa rin sila ikumpara natin sa mga karamihan, no, na nakatira sa mga mga matatawag nating informal settlers na mga gilid ng dagat, nasa gilid ng ilog, ilalim ng tulay. So yun yung mga area na hindi talaga din sila pinalad, no, sa buhay. Like yun, meron silang trabaho pero halos hindi siya sasapat, pero ang mahalaga sila, payapa ang kailangan. Kumbaga payapa ang buhay, like tuloy pa rin sa pagtatrabaho, pagsusumikap, ganun lang. So safe pa rin silang makakauwi sa pamilya, puntang sa trabaho, papasok. So yun yung mahalaga dito sa Davao. So Davao City is hindi siya exempted pagdating sa poverty. In fact, meron tayo dito 5.something% na poverty incidence. So gano'n nga ba kadami yun? Madami yun, no? So we have sabi natin 2 million population, 1.something na kasi 1.9, basta konti na lang para mag 2 million ang Davao City, or siguro nasa 2 million na kasi itong statistics na binasa ho natin sa PEC is 2020. So ito na itsura ng Bukana, no? Marami pa ring mga sasakyan, mga tricycle papasok looban. So ibig sabihin parami mga tamad maglakad. Lapit lang naman, pawataga rito, maglalakad lang ako dito. Pero siguro pagod na sa trabaho, alam niyo 'yon. Kaya nagmamadali. Hindi ko alam kung magkano pamasahe dito, kung 10 piso, 15 o 20. Binigay ko 20 pesos kasi di ko alam kung magkano pamasahe. Tapos itong itong kalsada na to dito, malinis, no? Kahit maraming tao. May palengke pa yan dito. Tapos itong kalsada, di ba ang ganda na, bago. May nasabi doon na taga Davao din yata sila o parang bumisita sa Davao na ang pangit na ng kalsada ng Davao City sa City Hall area, sa downtown, kasi lubak-lubak din yung mga kalsada. Siguro may portion, tama naman yun, totoo. Full yan. Yan, bumpy area ng mga daan. Pero ito yung inuna, yung papasok looban. Di ba baliktad, no? Ang Davao sa ibang syudad. Kasi sa ibang syudad, inuuna ang City Hall pagandahin. Inuunang pagandahin ang kanilang area sa City Hall malapit. Pero yung mga looban, papasokan na mga area, hinuhuli. Hindi lang hinuhuli, hindi nga talaga binibigyan ng maayos na daan. So dito sa Davao, inuuna ng Davao City ang mga barangay. Inuuna nila yung pagandahin ang mga daan sa mga baryo, sa mga looban, pasukan. Bago na yung kanilang City Hall area. Di ba? Ang galing. So talagang itong mga Duterte, welfare of Filipino people talaga yung nila. Inuuna bago yung kanilang sarili. Di ba? Ang galing lang. So that's all for this video. Thank you for watching. Nasa tingin nyo, okay ba yung natin? Impression, observation dito sa Bukana. So if yes, comment down below. If no, comment down below pa rin. Share your thoughts.